So this is good. The good family. We will talk about what, Bahal? Why comparison on social media damages marriages. Grabe naman yun. Yes. Ay, sorry. So, why social media damages marriages? Ikaw naman mauna. Grabe yun. No. Ladies' choice. Ladies first. Social media, kasi meron dyan yung mga expectations, I guess. Yung mga expectation. Kapag creates yung mga illusion. Hindi illusion. Yung mga expectation mo sa partner, kunyari, nakikita mo yung fina-follow mo, lagi silang nalabas, so ine-expect mo, possible yun, lagi talaga kayo lalabas. Parang gano'n. Or, nagiging delulu. Di ba? Ano? Delulu ba tawag doon? Yung illusional na yung, masyadong fictional Dilemma. Yon, dilemma. Nagiging dilemma So, na it siya. creates dilemma sa mga relationship kapag masyadong nakadepend ang marriage nyo sa social media. Well, not just for marriage, for couples. Yeah. Pati sa mga in relationship pa lang. Sobra. Lalo na dun sa mga, ito nakaka-apekto rin to yung mga, syempre, nakakakita tayo ng mga magaganda, no? Nakaka-apekto yun sa relationship dahil nagkakaroon kayo ng comparison. Diba? Comparison sa sarili natin or comparison how your partner take care of you. Ito yung favorite ng tao. Yung, kita mo yun? Dapat ganun ka rin. Kita mo yan? Si share, yan yun, nakita niya sa social media. Na, kunyari, lumabas sila, binigyan siya ng chocolates, flowers, ganyan. Tapos, ang number one sasabihin palagi, dapat ganyan ka rin, dapat ganun ka rin. Medyo nakakaano yun, nakaka-pressure. Tapos, lang. hindi naman ikaw yun Hindi naman yun yung partner mo Diba? Tapos parang ang sakit nun, dapat ikaw, parang ang bigat kita mo nun. Parang nakita niya, kunyari, naalala ko nun, sabi nga nung isang rapper na singer, sabi nga niya na, meron mag-asawa. Yung isang mag-asawa, matagal na, parang 20 years na daw. Parang ganon. Then, yung 20 years na yon, never daw nagbukas ng pintuan yung lalaki sa asawa niya sa kotse. Never pinagbuksan. It works. Walang problema. As in, 20 years, walang pinag-awayan tungkol doon. So, ganun lang talaga sila? Ganun lang talaga. Yun ang setup nila. Yun sila. Ngayon, one day, nakita daw ng kumare yung eksena na yun na hindi pinagbuksan ng pintuang kotse, yung asawa. Ngayon, ito na daw si kumare, chismis siya. pumasok na siya. Sabi niya doon sa, sa misis, na, Mars, ano ka ba? Ba't ganun? Alam mo ba yung asawa ko, pinagbubuksan ako ng pintuan nun. Dapat ganun ka rin. Ngayon, ang nangyari daw, parang siya, kumbaga parang pinarealize sa kanya na, dapat, pinagbubuksan ka ng pinto, dapat ganito, dapat ganyan ang ginagawa sa'yo ng husband mo. So, anong nangyari? Edi umuwi na si Mrs. Di ba? Umuwi si Mrs. Tapos, inaway na niya ngayon si Mr. niya. Alam mo, ilan yun? 20 years? Oo, alam mo, realize lang ako. Dapat pala pinagbubuksan mo ako ng pinto. Dapat pala ginagawa. Gugulat ngayon yung Mr. Saan ito nagagaling? Dahil din doon. Kaya nasisira. Social media ba yun? Social Possible, media. yes. Kasi sa social media, makikita mo, minsan yung lalaki, bubuksan lahat. Yung lahat. Hindi ang babae, kahit yung lalaki. Ganun din, makikita siya na pinagluluto, kumbaga parang habang naglalaro, makikita mo doon sa content na yung babae, may bibigay na luto, pagkain. They don't understand that it's just a content nila yon. Yun yung niche. To inspire. Pero ano nangyayari? Yung hindi pwedeng i-demand. Oo. Iba nga sa marriage, mahal, hindi ba pwede mag-demand? Inspire lang. Kahit gano'ng katagal, no? Hindi pwede mag-demand. Kasi, hindi naman kumbaga, pwede yung pag-usapan siguro na i-work out.
Kasi, pa nagde-demand ang isang tao at ginawa niya yun, it's because dinemand mo nga eh. Ginawa lang niya yun kasi dinemand mo. Eh di Nag-demand ka hindi lang. masaya yun. Ginawa lang yun kasi gusto mo. Diba? Nag-demand ka ng something at binigay lang yun para matigil na. Oh, di ba? Anong gut nun? Wala rin. May kilala akong ganyan. My goodness. Nag-demand. Ginawa. Hindi tumagal. Hindi talaga. Kasi So, ano yun eh. Kasi ano yun eh, faking yourself na yun eh. Kumbaga, ginagawa mo na lang yung para pasayahin yung partner mo. Hindi na yun yung relationship, yung partner mo na lang. Hindi na win-win. Oo. So, malungkot nga yun. And it also, sabi nga, naghihiwalay. It kills the authenticity of your relationship. Oh. Kasi, bawat relasyon, mahal, di ba? Iba-iba yan eh. Hindi pare-pareho. Hindi pare-pareho. May mga common denominator, konti, pero there's a uniqueness in every relationship, I guess. For example, may couple na for them, yung lalaki yung cook. May ganun. Oo nga. Tapos yung babae yung nagda-drive. Pero sila yun. Ngayon, ang nagiging problem, yung isang couple naman, nakita niya yun. Dapat ikaw nagluluto, ako yung nagda-drive. Biglang ganon, yung, for me ang number one advice ko, especially sa men, never compare. As in, never compare to anyone, anything tungkol sa partner mo. Diba? Kasi, comparison kills... Madalas wait. Sige. Comparison kills compassion. Wow. Bakit mo kinall out yung ano? Ba't mo kinall out yung men? Na ano ko doon? Bakit? Majority of men. Nasa statistics na ba yan na ang lalaki ang mahilig magkumpara ng partner nila? Somewhat, yes. Especially pag Oh my goodness. Kasi nandiyan yung yabangan eh. Yabangan naman lalaki yun na, pare, tangina yung asawa ko. Walang mura, bawal pwede yan. Pwede yan, YouTube. Sabi niya, yung asawa ko, ganito ginagawa. Nagluluto ako, pag ako pumasok ng bahay. Flexing. Flexing yun eh, yabangan. Ay, ikaw ba? Ginagawa ba yan ng asawa mo? Ganun yun. Mga, ano yan, mga, for me, that's what is I called, sorry to say. Ego? What? Hindi. Ano? Trophy? Tawag dito. Flexing? Hindi sila confident. Yung mga ganun, guys. For me, kasi, bakit mo ibabrag sa other guy yung special na ginagawa sa'yo ng girl? Not unless, hindi special. Kasi kung ginagawa ng asawa mo yun sa lahat, sa bisita, sa lahat, hindi yung special. Yeah. So, general yun. General yun. So, ang mangyayari, kaya ka nagbabrag just to make it special. Diba? Pero, grabe naman yun, yung sinabi mo sa ano mo na, ang lalaki mahilig mangumpara. Ito ba nangyayari to? Tanong ko lang. No? Ang lalaki, if ever, di ba, syempre, pinag-usapan natin, social media damages marriages eh. Pag mahilig manood yan ng mga sexy, ito tatanungin ko to for everyone. Pag ang guy ba, mahilig manood ng mga sexy at nagla-like, nag-heart siya, ano ba yung point of view ng guy? Well, hindi ko ako makarelate kasi ang... Ano? Hindi mo maari? Hindi ako makarelate. Kasi, sa akin, siguro dahil probably hindi sila happy or siguro dahil libangan nila. Ang ganda naman ng libangan. Ang mag-like at mag-heart ng ibang babaeng nakabikini sa social media. Watching is another thing from reacting. So for me, kung ang lalaki is nagre-react na, may something na yun, baka crush na niya or baka natutuwa siya doon sa content na yun. Yun nga lang, syempre, parang insensitive naman yun kung gano'n. Kasi, what if gawin din yun ng partner niya? Ano mararamdaman niya?